Atin lang kung kumusta natin pong mga kababayan, lalo-lalo na ho yung mga biktima po ng EJK na naroon po dumalo sa 4 na araw na confirmation of charges sa ICC, The Hague, Netherlands. Si Attorney Nery Colmenares, Chairman ng Bayan Muna at Counsel ng mga pamilya po ng biktima ng EJK nasa ating linya. Attorney Colmenares, Attorney Nery, kumusta ka na? Magandang umaga dito sa Pilipinas at magandang gabi dyan sa The Hague. Attorney. Yes, oo, Orly, yes, magandang umaga diyan sa inyo. Malamig na gabi dito sa Hague. Pero yes, kailangan kasi nagkaroon ng hearing. So yes, good morning. Good morning sa inyo diyan. Kami nagpapasalamat at mukhang mag-aalas 12 na yata ng hating gabi dyan. Oo, Kumusta ho ba baliktad tayo eh. kumusta ho ba yung mga pamilya ho ng biktima dyan? Lalo-lalo na ho yung medyo nagdamdam daw kay Attorney Kaufman. Well, Nicholas Kaufman. na Pero sabi Attorney Nicholas Kaufman, naunawaan. But of course, kailangan maunawaan na lahat ng mga pangyayaring ito ay hindi naman direktang utos ng dating Pangulo at bigo ho dyan. Hindi ho napatunayan po yun ng prosekusyon. Kumusta po yun? Yung mga pamilyang dyan po ng biktima po ng EJK, Attorney? well, masaya sila na nagkaroon ng confirmation of charges hearing kasi alam mo, Orly, 2018 pa namin final yung kaso na to sa ICC against President Duterte for crime against humanity. Siya pa ang presidente noon. Grabing dusa syempre ng mga pamilya noon. Ngayon hanggang 2026 na confirmation of charges pa rin. Last year dapat yun. Na-postpone dahil sa kakamotion ni President Duterte na delay na delay. Natuwa na rin sila na natuloy na rin. Of course, syempre sumasariwa yung nangyari sa kanilang kaanak pag na-mention sa trial yung mga paano pinatay yung di pa na-mention kasi yung binabalot ng plastic yung ulo. So syempre alam mo, para sa akin wala naman akong kaanak na namatayan ng ganyan, pero na-imagine ko yung hirap nung pinatay mo na parang sinofocate mo ba yung plastic. So unti-unting nawawalan ng hininga. So siyempre sumasariwa sa kanila yon, so napapaiyak din sila. Kaya lang alam naman nila, talagang yun ang proseso. So tanggap naman nila na maririnig nila ilang beses yung mga karumal-dumal at walang awang pagpatay sa mga kaanak nila. Okay. Paki-inform nga kami, lalo-lalo na yung sumubaybay sa 4 na araw na yan ng confirmation of charges hearing. Yes. After Yes. nito, may binabanggit na merong within 60 days, maaring magdesisyon ang ICC Pre-Trial Chamber 1 na proceed to trial. Ano ba yan? Paano ba yan isinasagawa? Familiar kasi tayo sa takbo ng proseso ng korte dito sa atin. May preliminary investigation, may filing of charges, Yes. may warrant of arrest issuance, and Yes. yung arraignment. Yes. Paano pa yan sa ICC after ng confirmation of charges? Kung magdesisyon, halimbawa, na ituloy o hindi ituloy yung trial, yan ba ay subject for appeal? Meron bang judicial remedies yan na pwedeng i-appeal, Attorney Nery? Yes, magkaiba kasi sa atin. Sa atin, pag nagdesisyon si piskal na may probable cause, ang probable cause kasi sa preliminary investigation, may probability na ang akusado ay gumawa ng krimen. Probability, hindi pa naman yan trial. Hindi pa Ang proof, napapatunayan. Lilitisin pa. proof, lilitishin. So, probable cause pa lang. Dito sa ICC, instead na i-file na ng prosecutor sa korte, dadaan muna sa isang confirmation of charges kasi parang mabusisi ang ICC na ang due process na karapatan ng respondent o akusado o yung person na kinakasuhan ay marespeto. So dadaan muna doon sa confirmation of charges at kung ma-confirm, di magko-constitute sila ngayon ng trial court at doon na maglilitis. Doon talaga yung mga ebidensya ng prosekusyon, ng biktima, tsaka ng ebidensya ng depensa lalabas para to prove na kumbaga parang ito na yung guilt or innocence ng akusado. So yun naman yung proseso. At sa tingin naman namin, mako-confirm ang charges dahil ang lakas ng
ebidensyang coherently and methodically na inexplain ng prosekusyon at mahina naman yung Mm. bira Argumented depensa. depensa, Okay, yun ng dyan sa depensa, binabanggit oo. niyong yan na satisfy kayo sa presentation ng charges ng prosecution. Kung sakaling magdidesisyon at matutuloy sa trial, meron bang kasama ba diyan yung pagkakataon na mag-send ng mag-appeal, mag-motion, yung depensa? May mga ganyan ba diyan? Palagi naman nagmo-motion ng Lagi meron. depensa, eh. Ah. May appeals Kaya ako chamber 'yan. tinatanong yan kasi baka magtagal pa na magtagal nito. Biro nyo, 60 days na nga. Tapos Y yun magdidesisyon. yun Eh di ang may appeal magtatagal pala talaga to ano? Actually, yun ang dismaya namin kasi last year ang ginagawa nila pinapatagal nila. Mhm. So, tantakin mo last year yung confirmation of charges, nag-motion sila na i-suspend, pinagbigyan sila ng ICC. Tapos kung ano-ano na motion na i-disqualify yung judge, motion na i-disqualify yung prosecutor, pati abogado ng biktima pinapa-disqualify nila. Mhm. Tapos interim release, tapos unfit for trial, tapos jurisdiction. Kadami na sabi namin, alam mo, ang inosenteng tao, they would get their, kunin nila ang karapatan nila Mhm. for a speedy trial. Speedy trial. Kasi karapatan niya ng akusado eh, the Mhm. right to speedy trial. Mhm. Ito baliktad eh. Ayaw niyang pumunta sa trial kasi tingin ko naman alam ni President Duterte, the moment na may trial na, wala na talaga siyang ebidensyang mailabas para magsabi na wala siyang kinalaman sa drug Mhm. war. So as much as possible, kung ma-avoid niya ang trial by delaying everything, adi yun yung gusto niya. Kasi yun na nga, parang kahit ikaw, Orly, imaginein mo kung ikaw yung abogado ni President Duterte, anong ebidensya o witness ang ipipresenta mo para na magsabi na, uy, wala talagang kinalaman si President Duterte doon. Mhm. Joke-joke lang yun, di ba? Mhm. Parang, so anyway, wala tayong magawa kung i-grant ng ICC yung kanilang mga motion na yan na lalong nagpapadelay sa trial. But of course, we oppose Alright. further delays kasi Mhm. matagal na ito. Okay. Pati dun sa argumento na confirmation of charges hearing pa lang, pero may mga hinihingi na ng mga ebidensya. Tama bang isipin na napakaaga para doon yan talakayin? Kasi confirmation pa lang naman, hindi pa yan trial. So, yung mga punto lamang, yung mga maaring ibahagi lamang ang naroroon at yung mga hinihingi na mabibigat na mga argumento, ebidensya, dokumento, mga ducis tecum, yan ay hindi pa subject para ipresenta sa confirmation of charges hearing. Tama ba yan, Attorney Nery? Correct yan sa Mhm. punto na ang kailangan lang ng prosekusyon dito i-establish na probably may crime na Oo, na-commit, yun lang yun. probably kinomit niya. Mhm. Mhm. Parang nagpe-preliminary investigation si piskal. Siyempre kung Mhm. lahat ng ebidensya doon pa Ubos lang na. sa preliminary investigation, Na-counter edi na. ano pang pag-usapan niyo sa trial, Oo, di ba? na-counter Wala na na lahat. kayong Mm. pag-usapan. Mm. Pero ito, kung hinihingi ng depensa na ilabas ang ebidensya ng prosekusyon at iutos ng korte sa prosekusyon, abay di walang problema, i-present yung witness, ang dokumento, yun Mm. nga lang, hahaba ang confirmation of charges. Kasi trial, full-blown trial na yan eh. Mm. Pero hindi, I doubt kung mangingimi ang prosekusyon na mag-submit ng ebidensya nila kung iutos ng korte at i-demand ng defense. Mhm. Pero tama ka, as ano pa lang to, parang probable cause hearing pa lang ito. So hindi pa ito yung trial at bagamat naglabas na rin ang prosekusyon ng mga klase ng ebidensyang gagamitin nila sa trial katulad ng dokumento or eyewitness account or insider account, doon talaga sa trial yan ilalabas ang mga witness at mga Mm. dokumento pag na-establish na probably na may krimen na nagawa and probably si President Duterte ang nag-utos nun. Alright. And Attorney Nery, may mga pamilya ba ng biktima na babalik mo na rito? Pabalik na rito at kasabay po ninyo mula dyan sa The Hague? Yes, may babalik na, yes, bukas siguro babalik na sila kasi Mm. alam mo nag-ano lang, magastos dito eh. So kaya humingi lang kaming tulong sa Actually, mga human rights. nagtatanong nga sila, sino pinansi rin yan? Baka may, may Ah, baka raw may pera ng taong Kahirapan. bayan dyan.
pahirapan kasi kontribusyon yon. Ako nga Alright. nakikitira ako sa kaibigan ko, eh. So Nakikitira lang pakiusapan kung ako, sino so puwedeng doon sa Hague. humupkop. Alright. So Anyway, attorney, maraming salamat sa mga impormasyon na 'yan. Yung iba rito, mm. hindi ko muna tatanong kasi wow, baka raw sub judice raw tayo. Para ma-impluwensyahan natin ang ICC. So Oo, judice, imposibleng yeah, mangyari 'yan, well, napakahirap. Anyway, baka attorney, baka hindi naririnig ng ICC 'to, eh. actually, malay mo Hindi nga nila 'no, naintindihan. baka may nakikinig sa atin pinapa-translate. Can you translate this discussion between there, Can you translate uh, Orly Trinidad? Attorney Danny, maraming salamat. Nice talking to you again. Salamat po sa inyo, sir. Yeah, Thank you po. maraming salamat din po. Thank you. Ang chairman ng Baymunat Council ng mga biktima, pamilya po ng biktima ng EJK na nasa The Hague, Netherlands, pabalik daw ang Pilipinas dahil magastos daw doon.